Hello, collective. Timeless reading po ulit tayo. Check na muna natin yung general energies and then mamaya yung sa love life or sa person nakakonect. Thank you so much to all na laging bumabalik-balik, abangers. Palaging sumusubaybay, nagla-like, nag-heart, nagko-comment, nag-share ng mga readings ko. Doon sa mga nakaka-appreciate ng ginagawa ko, sa lahat ng nag-subscribe, nag-follow, nag-avail ng membership or subscription. So, ang na-feel ko kanina dito, nung nakita ko tong Ten of Cups reverse, parang hindi ka masaya dito sa, kumbaga, dito sa current situation mo, pwedeng hindi ka pa masaya talaga. No? Pwedeng hindi mo pa nahahanap yung gusto mong mahanap, pwedeng hindi mo pa natutupad yung goal mo or pangarap mo, pwedeng hindi ka pa talaga 100% kontento, no? And ang nakikita ko dito sa next card mo, Six of Swords is parang ang maghahanap ka maghahanap ka ng better. Kumbaga, hindi ka pa settled dito sa Ten of Cups reverse mo. Kaya ang tendency with the Six of Swords is maghahanap ka talaga ng mas better, no? For example, ito yung general energies. For example, hindi ka yes, meron kang career, meron kang job, pero parang hindi ka naman happy, no? Dito sa sa job na to na meron ka or sa career na meron ka. Kumbaga, meron ka pang gustong ma-achieve siguro or naghahanap ka ng job or career na hindi ka lang nag-earn ng magandang salary, kundi parang alam mo yon, something na you are proud of, you are happy, kontento, fulfilled, ayan. Kasi iba yung feeling nung fulfilled ka eh. 'Di ba? Doon sa successful, merong merong halong emotional, 'di ba? Emotional fulfillment. So yun yung nafe-feel ko, whether this card is talking about yun nga, job mo, career mo, yung current state ng pamumuhay mo, or yung connection mo or relationship with with other people. So, para sa akin, with the King of Swords, feeling ko lang you are thinking about paano mo isosolve yung kakulangan na yun or yung situation mo na yun, no? Kung paano mo mahahanap yung fulfillment, yung happiness, yung contentment na yun na hindi mo nararanasan or nakikita dito sa current place, connection, or situation mo. Okay? So yan, nakikita ko dyan, pwedeng may pagta-travel, pakikipagsapalaran sa ibang lugar, paglipat, no?
Kumbaga yun yung mga next possibilities na nakikita ko. Dahil nga naghahanap ka ng something na fulfilling. Naghahanap ka ng contentment. If you're new, please don't forget to subscribe or follow. If you want to avail or book a private reading session with me, kailangan ay pumunta po kayo doon sa nag-iisa at official Purple Teen Facebook page, Meta Verified, may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, means hindi po ako yun. Marami pong impostor na nagpapanggap na page ko. Be careful doon sa mga nagpapanggap na i-chat kayo, i-add friend kayo. Hindi po ako yun. Kahit sa ang platform yan. Kaya make sure na yung legit, yung Meta Verified Purple Teen lang ang pina-follow nyo. And by the way, guys, kung gusto nyo rin itong aking suot na bracelet, ayan, ito yung buy one, get five bracelet ni Kamasi. Stainless yan, hypoallergenic, non-tarnish, non-fading. Bali, ano yan, 5 yan. Hindi ko lang sinuot yung 3 kasi masyado nang marami. Meron itong 3 red string bracelet na kasama. So, yan, lagay ko na lang yung product link dyan sa ibaba, sa itaas, somewhere dyan sa screen or sa comment section kung saan nyo pwedeng i-check out yan. Yung mga energies na babanggitin ko dito, pwedeng energy mo yan, tinutukoy ng cards or energy na person, nakakonect mo ha. Kung kanino man tutugma yun, magmamatch. Kasi ito ay collective reading lang. Hindi naman ito personal reading, of course. Hindi ko masasagap lahat exactly yung mga energies ng bawat isa sa inyo na nanonood. So, kunin nyo lang ano yung mga parts ng reading kung saan ay nagmamatch doon sa situation ninyo. Pag walang relate, edi walay, di ba? Merong lumitaw na Emperor, Hermit. Pwedeng may Aries energy dito, pwedeng may Leo, Sun card, tapos Hermit is Virgo. Actually, pwede rin namang may Pisces. Pero kahit naman anong sign po yan. Sinabi ko lang yung mga signs associated sa cards na lumalabas. But doesn't have to be, no? Na yun lang yung mga signs na pwede dito sa reading na to. Check lang natin ano ba yung mga energies ngayon itong person na to. This person, ang nakikita kong cards dito is energy ng nag-detach, lumayo, nag-disconnect, pwedeng nag-walk away, no? Pero nakikita ko meron pa rin nandun pa rin yung connection ninyo, at least emotional connection. Nandun pa rin yung emotions nitong person na to, yung feelings niya para sa inyo, sa'yo, no? Kahit na lumayo, kahit na nagkalayo kayo or nag-walk out, no? Lumayo, dumitouch, nandun pa rin eh. Nasisense ko pa rin yung yung emotional attachment or feelings coming from this person. Whether this person na tinutukoy, energy mo ba yan o energy ng person mo? So, meron ding energy dito ng naghihintay. Pero meron din ako nasisense na energy dito na kung maghihintay ba ng pagbabalik or kung magpaplano bang bumalik, worth it ba? Kasi parang merong energy ng person na gustong bumalik.
Ayun. Yun yung mga energies na napipick up ko. So, i-comment nyo na lang dyan kung yung binabanggit ko bang energy is energy mo or energy ng person na kakonect mo. Yun. Merong energy dito na parang pagbabalik. Parang nasa-sense ko kasi dito parang nadala lang ng temper, nadala lang ng galit, emotion, kaya siguro nag-walk out, nag-detach, lumayo. Alam mo yun, parang hindi na control. Parang nafe-feel ko is explosive yung energy nitong tao na to kapag yun, pag nagiging emotional siya, natitrigger siya, nagagalit. Most of the time, siya yung dominant na energy. Oo. Parang mas superior yung energy or ugali nitong person na to. May pagka-emperor energy siya eh. Madalas gusto niya siya yung upper hand, gusto niya siya yung nagdo-dominate, nasusunod, nagko-control or nagdadala doon sa connection niyo or sa relationship ninyo. Yung isa submissive, yung isa ganun, controlling. Madalas, yung isa, nag-aano na lang, yung parang nananahimik na lang. Siya na lang yung, yung nagwo-walk out or lumalayo during times na nagkakaroon ng misunderstanding or arguments, no? Or conflict sa inyong dalawa. Pwedeng may bad temper kasi to, itong isa sa inyo rito. Kung passive yung isa naman may pagka-aggressive, alam mo yun. So, anong tawag dito? Polarizing, contrast yung ninyo. Yung combination ninyo. Pero this is something na deep eh. Something kasi 2 of Cups. Pwedeng soulmate, soul connection. Kumbaga, nagkakaintindihan kayo o na deeper level o na soul level, pero pagdating doon sa mga temperament, doon sa ugali ba, personality, yun. Doon kayo pwedeng doon kayo opposite. Pero, nagkakasundo kayo on a soul level, soul connection. So, yun na nga, after ng period ng may lumayo, nag-detach, nakikita ko is an energy wherein pwedeng may pagbabalik and most likely, marireunite kayo uli nitong person na ito. Kasi nakita ko parang nag-part na kayo ng ways, no? Pero parang may return. Ayun dyan pa rin ang feelings eh, no? So, maaaring special ka pa rin para sa kanya or maaaring special pa rin siya sa'yo or pareho, no? Kasi pagdating dito sa 2 Cups, ibig sabihin, mutual ang feelings eh. And malalim yan, Queen of Cups. Hindi ito superficial kind of feelings para sa isang person. No? The Queen of Cups is a sign na special eh.
No, may special special pa rin sa ito o special ka pa rin sa kanya, no? Sabi ko nga hindi pa naman totally na-extinguish yung bond or yung emotional attachment, connection between the two of you, no? Nagkataon lang na nagkaroon kayo ng ng misunderstanding and hindi hindi na control nung isa yung temper, no? Oo, may comeback talaga dito. Ayan, si Knight of Swords. Kung sino man sa inyo dito, parang nagpaplano talaga siya uli na bumalik, mag-initiate or mag-make ng move. Oo, ayan o, willing pa rin ng, anong tawag dito? Willing pa rin na bigyan ng another chance yung connection. Makipagkasundo ulit. Willing pa rin na maki-compromise. Yan. Kasi yan 6 of coins is give and take yan eh. And 2 of wands is having plans. So, meron talaga, definitely, meron talagang plano pa rin itong isa sa inyo kung yung person mo man yun. Kasi nakita ko hindi rin siya hindi rin siya kontento or hindi rin siya fulfilled, happy na solo siya ngayon. No? Kumbaga, pwedeng this person is still this person is still hoping na mag-work pa rin yung yung connection ninyo, no? Kahit na ganun yung nangyari. Kasi wala naman itong plano na na maging single for ng matagal, no? Nagkataon lang na merong pag-detach dahil dala nga ng ego, ng temper. Pero nakikita ko hindi rin siya masaya na solo or alone. Hindi rin niya yun kakayanin ng forever ng matagal na solo siya. Siguro kasi nga alam niya na kayo talaga yung para sa isa't isa at alam mo yun, meron nga kayong malalim na connection na pwedeng hindi niya yun nakikita sa iba or na-feel sa iba na mga naging kakonect niya. Ayan. Ayan meron kayong magagandang memories na itong tao na to na hindi basta-basta madaling kalimutan. Sa'yo niya naramdaman yung stability. Sa'yo niya naramdaman yung malalim na connection. Okay, so yun yung mga na-pick up kong energies. And thank you so much for watching. Kita-kits po sa susunod. Bye-bye.